yung argumento ni Kaufman, nagpapasalamat muna tayo, no? Siguro, ang dami po natin naririnig kay Kaufman na gusto po siyang papalitan ng mga ibang Duterte supporter. Hindi ko po alam kung saan nagmumula yung palitan natin si Kaufman. Samantalang hindi pa naman po nagsisimula talaga yung mga hearing, di ba? Gustong-gusto, panay chismis, panay chismis. Ngayon po, siguro, lahat ng Duterte supporter, pwera po yung mga hater na nagkukunwaring supporter. Siguro, this time, wala na pong nag-iisip ng masama pa tungkol kay Kaufman. Nakita nyo naman po, lahat po ng argumento ni Kaufman, lahat po ng kanyang mga sinabi, swak, pasok na pasok, no? Bagamat hindi po siya Pilipino, mas Pilipino pa po siya kaysa dun sa dalawang Pilipino. Hindi ko alam, ha? Si Butuyan, sigurado tayong Pilipino, pero yung isa, Pilipino rin ba yun? Okay. Ako, na-appreciate ko yung ginawa ni Kaufman, no? Isa talaga siyang, no wonder, bakit siya po ang kinukonsider na isa sa pinakamagaling na abogado na certified ng ICC, no? Naipakita po natin yan. So siguro nakalimutan na natin siguro yung iba sa inyo nadadala po ng pagdududa kasi ang dami nagdududa kay Kaufman eh. Samantalang nung narinig po natin siya na nung actual ng pinagtatanggol niya si Tatay Digong, talagang na-appreciate ako, personally na-appreciate ko yung ginawa niya. Ang galing. Talo niya talaga eh. Ilang pa yung nagtutulong-tulong laban sa kanya. Talo talaga ng argumento ni Kaufman. Okay. Basically, ang pinaka-argumento dyan ni Kaufman ay ang sumusunod. No smoking gun. No? Yan yung dyan na Yan po. Ngayon tinignan po natin kung ano yung kahulugan ng no smoking gun. Wala po talagang direkta, no? Walang direkta na ebidensya laban kay Tatay Digong. Ibig sabihin po yung mula sa order niya, inorderan niya tong mga tao na to para gurgurin ang mga adiksyonnes, at iba pang involved sa... Yan po, no? Wala pong direkta. Wala silang naibigay na direktang link mula kay Tatay Digong papunta dun sa patayan talaga. Present po ng mga prosecutor, yung pong mga nag-concentrate po sila sa dalawampung speeches ni Tatay Digong na tinawag ito ni Kaufman na hyperbole at exaggerated hyperbole. Mas naunawaan natin si Tatay Digong kaysa sa kanila eh. Kinakailangan ipaliwanag punto per punto ni Kaufman dahil yung prosecution, nakabatay po yung kanilang ebidensya. Hindi po sa direktang evidence, no? Nakabatay po yan, dinadaan nila sa emosyon. Oh. Ang pinaka kasinungalingan para sa akin na paulit-ulit hindi ko po nabigla po ako na sasabihin ni Butuyan doon po sa ICC yung kasinungalingan na 30,000 yung namatay sa war. At ikalawa, yun pong tinatarget nito ay ang mga mahihirap at saka yung mga bata, children, no? Samantalang inulit-ulit ni Kaufman na si Kian de los Santos lamang yung may tuturing na children o child dito po sa mga natigok sa war on drugs. Kung tutusin natin, hindi na po bata si Kian kung tayo po ang titingin, di ba? Yung mga tinatawag nilang children, wala po talaga.
Talagang kasinungalingan po yan ang tinatarget ay yung mga maraming biktima po ay mga children, mga bata. Hindi po totoo yan. Taga rito po tayo, wala tayong nabalitaan eh. Si Kea na nga yung pinaka-children na pwedeng may kategorya eh. Oh. Tapos ngayon, nakita ko po rito kay Colmenares. Dapat daw patunayan daw ni Tatay Digong na wala siyang direktang involvement sa wala siyang kinalaman sa patayan sa. Hindi ba kayo ang nagdemanda kay Tatay Digong? Bakit si Tatay Digong ang magpapatunay? Kayo po ang dapat maglalabas ng ebidensya. Ewan ko kung fake fake mahilig kasi sila maglabas, sila mismo nagpo-post ng mga fake na eh. Hindi naman siguro. Hindi naman importante si Colmenares para i-fake news pa. Okay. Ang nakakatuwa po rito, ngayon, aminado na sila na miski si Carpio pala na numero 1 critic ni Tatay Digong no sinusuri yung no smoking gun. Aminado talaga na wala talaga. Pero yun po yung malupit doon, yung pero eh. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, nakasulit tayo. Magkano man, ano man ang binayad kay Kaufman, sulit na sulit. Kasi lahat ng punto ng kalaban, lahat ng punta ng prosecutor. Nawawala pa nga yung prosecutor eh. Alam nyo kung saan lang dinadala ng prosecutor yung sa damdamin lang po. Yung maraming namatay, kinakailangan may managot. Si Duterte ang pinakamatindi ron. Samantalang tayo dito, alam nyo ang nakakalimutan po ng lahat. Maraming salamat muna kay Alan Atienza. Bad, sensya na sa nakayanan ko. Thank you very much. Marami yan. Nagdrama lang po sila. Tama, correct. Correct ka riyan na Siberia. Nagdrama lang po sila talaga. Na nakakaawa yung mga kinakailangan may managot dito sa crimes against humanity. Pero ano po yung kulang dyan, no? Kaya lang kasi ganito. Hindi rin naman po pwede na akusahan naman ni Kaufman kasi 'di ba yung sinasabi, 'di ba tayo ang sinasagot natin niya. Paano naman yung mga biktima ng mga adik? Bakit wala nagre-raise dito po sa ICC para naman sa mga biktima ng mga adik? Siyempre hindi po gagawin ni Kaufman yan. Bakit naman siya magpe-present doon? Defense siya. Defense ni sa atin na lang po yun, 'di ba? Tayo po kasi eto kasi mga nagdemanda kay Tatay Digong sa ICC. Ipinagpapalagay parang ang dating ng mga adik at saka mga biktima talaga yung mga napatay sa nalalabas nila lahat biktima eh. Pinalalabas nila lahat malilinis. Kulang na lang sabihin na hindi sila involved sa. Kasi nga sa kanila kahit na talamak na kriminal, dapat hindi po ninyo neutralize. Yan pa yung pinagdidebatihan, di ba? So yun yung una, yung meron bang ebidensya na direkta? Yun yung tinatanong ni Kaufman eh. Sa dami-dami ng mga speeches na sinabi nyo, drenamahan nyo lang. Ang tanong ni Kaufman, meron bang order si Tatay Digong? O sa speech niya ba, nung nag-speech siya, may diretsa yan epekto? Pagkatapos niya mag-speech, may naganap na ganun po yun eh. Totoo ba na ito ay crimes against humanity? Ang tinarget ba talaga ay totoong mga mahihirap? Yun ba talaga yung tigukin ng mga mahihirap? Kasi grabe yung emosyon mo ron, Mahihirap ang tinarget dahil, di ba kasi nungalingan yun?